Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Sapagkat ang pinag-uusapan po rito, viable, efficient, reliable, and universal telecommunication infrastructure. Saan tayo? In a scale of 10, saan po tayo? Siguro po, Your Honor, mga sa mga 60 to 70% po tayo, Your Honor. Masyado naman natin optimistic yun, Mr. Commissioner, para ka namang nagbibiro. Palagi ko nasa 2 ka lang. Alam po ba ninyo, Commissioner, itong buong Section 4, doon sa mga sub-paragraph, 4 na beses pong binanggit yung salitang affordable rates. Binanggit po yun sa Section 4A, binanggit din sa Section 4B, sa Section D, binanggit nga yung reasonable, at sa Section F, binanggit na naman yung affordable rate. Ang ibig sabihin po nito, kahit ano pong sabihin natin, hindi tayo makaiiwas sa pananagutan na sa kanyang kabuuan, dapat ang serbisyo pong may pamigay natin sa ating mga mamamayan ay talagang abot kayang rates po ng telecom services. Tama po, Commissioner? Yes, Your Honor. Sa ngayon po kasi, kagaya po ng pagtatapat na rin ninyo, hindi po tayo gaanong nakalalayo dun sa napakalaking gawain na dapat sana ay naibaba na natin ang rates ng telecom. Halimbawa nga po, yung sinasabi nila, sa Asia po ay tayo pa rin ang lumilitaw na pinakamataas. $1.42 kung ikukumpara po sa Vietnam, 57 cents. At meron po ako nabasa, Mr. Commissioner, na isang latalain na kung ikukumpara natin sa India, parang ang 1 gigabyte po sa India is 0.09 cents, US cents. Sa makatid, talagang napakalayo po natin kung pag-uusapan ay yung tinatawag na affordable rates na pwede nating ibigay. Alam ko po na maraming problema. Pero dahil kayo ang sinasabi naman ng batas na kayo ang primary administrator nitong batas na ito, hindi po tayo makaiiwas na gampanan natin ito, Mr. Commissioner. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Actually, kaya nga po, Your Honor, matagal na po rin namin binabanggit, paulit-ulit po, na sa ibang bansa po kasi, ang ginagawa po ng gobyerno, it's a trend, nandyan po, sinabit po namin sa inyo ang listahan, ay ang ginagawa po ng gobyerno ay sila po ang nagtatayo ng capital expenditure. Narinig ko po, binanggit, Commissioner, narinig ko po yun. Kasi sa RA 7925, dinidistinggi naman kasi sa Section 4E na ang talagang public telecommunication services shall be provided by the private sector. Yes, yes, Your Honor. Gusto pa ninyong ipatanggal ito para sa ganun, wala na po kayong may dadahilan. Actually, Your Honor, hindi naman po. Ang provider pa rin po ay ang private sector, pero ang ginagawa po kasi ng ibang bansa ay gumagastos po ang gobyerno para po makarating sa kanila po mga consumers. You mentioned Vietnam, Your Honors. Actually, there are 2 telecoms in Vietnam and both are owned by the government po. Kaya po sa madalit salita, gobyerno po ang nagro-roll out ng telecom infrastructure po sa Vietnam. Ganun po talaga yon. Nagkataon na ang batas natin kasi pinamahala sa private sector pero hindi naman nangangahulugan na hindi tutulong ang ating pamahalaan, hindi po ba? Opo. Actually, Your Honors, nung time pa nga po ni President Arroyo noong year 2005-2006, ay yun na nga po sanang sinisimula natin yung po National Broadband Network. Kung sinimulan po yun noong 2006-2007 ay isa po sana tayo sa nanguna sa paglagay ng national backbone at yung po mga telcos ay maglilista lang po from the government. But since that time po ay wala na pong action on the part of government na gawin yun except po nitong time na po ni President Duterte na sinimula na po ng DICT ito pong national broadband backbone na kanila pong sinisimula na pong gawin. So pero, since 2008, 2009 hanggang ngayon po, time ni President Duterte, ngayon lang po sinimulan.
kayo po ang principal administrator ng Republic Act 7925. At bilang administrator po, narito po yung ilan sa dapat ninyong gawin. Kasi sinasabi ninyo na parang ang gobyerno ay parang nauhuli sa pagtulong. Kayo po ang kasangkapan, kayo po yung nire-represent dito ng gobyerno. As principal administrator, nakalagay po sa batas, ito po, Section 5A, adopt an administrative process which would facilitate the entry of qualified service providers and adopt a pricing policy which would generate sufficient returns to encourage them to provide basic telecommunication services in unserved and underserved areas. Ano na po yung ginawa ninyong mga proyekto at mga hakbang para matupad po yung Section 5A? Actually po, ang pinakahuli po namin nagawa is nagpa-bid po kami ng third telco, Your Honor. Kaya po nakapasok po itong dito. At saka po ngayon, sa totoo po, marami na pong value-added service providers ng internet. Actually po, nandiyan na rin po si Converge. So, marami pong pumapasok. Actually, Your Honors, ang nagiging aming problema lang is pag nakikita po nila ang 60-40 na requirement na ang magpapasok po ng pera ay ang foreign, pero 40% lang ang kanilang ownership, ay napakarami na pong umatras nung mabasa po nila yon. Kaya nga po... Kailan po ba naging batas ang RA 7925, Commissioner Cordoba? 1996 po, Your Honor. I think 1995, 1996. Bakit ngayon lang kayo nagkukumahog? 1996 pa pala yon. Pero itong objectives na ito na binabanggit sa batas, dapat sana nagawa na ninyo sa lalong madaling panahon, hindi ba? Actually, Your Honors, matagal na po namin sinisimulan yan. Kaya lang po ay, kunwari po, yung pong tanggalin ang 60-40 requirement ay nagtatagal po. Hindi pa po yun na bibigay. Kasi meron pong kaparis po nung nakaraang kongreso, halos matapos na po yun pero hindi po natapos. Madali lang naman po kasing gawin yun dahil ang sabi po kasi sa Constitution, public utility ang dapat 60-40, but ang nag-describe naman po or naggawa po ng definition ng public utility is a Republic Act, which is a Commonwealth Act po, yung Public Service Act. So kung i-amenda po yun, marami pong papasok sa atin na foreign investors po agad. Commissioner Cordoba, kung papalarin ka, kasi yung bill namin dito, nabasa na on third reading, nasa Senado na yata yun. Opo. Ito yung maaring pagpapalit ng definition ng yes, correct po. Service. Ngayon, maghintay ka kung sakasakaling magkaroon ng katuparan yun. Yun nga po, sana nga po. Dito pa lang sa binabanggit ko, maski wala yun, kasi sinasabi rito, adopt an administrative process. Ibig sabihin, maski sa opisina mo, pwede mong gawin yon. Lalong-lalo na kung makikipagtulungan sa'yo ang Philippine Competition Commission. Wala namang magbabawal sa'yo na makipag-coordinate ka. Para sa ganon, kapag ka nagkaroon ng isang mabuting competition, mapapababa mo ang rates ng ating telco services, hindi ba? Opo, opo. Actually, yan nga po ang ginawa namin dito sa third telco bidding, katulong po namin ang PCC. Pero sa ngayon lang yon. Ibig sabihin, 1996 pa yon. Mukhang masyadong natagalan bago kayo nag-react kasi. Ito pa, ang sinasabi rito sa paragraph B, ensure quality, safety, reliability, security, compatibility, and interoperability of telecom facilities. Kung pag-uusapan po ito, itong hakbang na ito, hanggang saan na ang nagampanan ninyo para panagutan ninyo ito? Actually po, Your Honors, lahat naman po ng ating telecommunications ngayon ay interoperable with each other. Meron po silang interconnection agreement with each other, ang bawat po telco. Paano yung quality? Paano yung safety? Paano yung reliability at saka security? Hindi na ba nyo tinitingnan yon? Of course po, tinitignan po namin. Yung pong reliability, kaparis nga po. Namin, kaya kasi nananati ang problemang ito, masyadong maliwanag itong nakalagay sa batas dito. Sabihin nyo sa amin kung aling salita rito sa batas na ito o saknong sa batas na ito ang maaaring makatulong sa inyo, tanggalin namin. O kung gusto mo, kinisin namin para gumaan ang problema ninyo. Kasi sa nakikita nga natin, kahit magkwentuhan tayo rito na maghapon, ganun din ang mangyayari. Mataas pa rin ang ating serbisyo,
mabagal naman yung connectivity. Nandito pa po, ano? Letter C, mandate a fair and reasonable interconnection of facilities of authorized public network operators. Yes. Para sa kanon, sabi niya, ang interconnection at a reasonable and fair level of charges. Pagkatapos, to basic telecom services available at affordable rates to the public. Palagi dito napupunta kasi commissioner. So ang tanong na naman, palagi ang tanong, gaano na ang ginawa ninyo para ang NTC panagutan ang particular na provision na ito dahil ito isa sa responsibilidad ng NTC. Yan po, Your Honors. As of now po ay 0 na po ang interconnection rate ng telco sa isa't isa. Wala na pong bayad. Anong ibig sabihin po nung 0 ang interconnection rate? Dati po kasi, kunwari po, tumawid po si Globe, ay tumawag sa linya ni Smart, magbabayad po si Globe. Hindi na kami nagbabayad. Halimbawa, Globe po yung hawak ko. Tinawagan ko si Chair Alvarado. Smart po yung ano. Hindi na po ako magbabayad? Ng interconnection charge po. Wala na po interconnection charge, Your Honor. Kaya po, pagkata ko po, napakarami ko pong binabayaran tungkol sa, ipakikita ko po sa inyo ang aking bill. Wala pong ganun na hindi binabayaran. Your Honor, ang interconnection charge po is 0 na po ngayon. Kaya nga napilitan po kami bumilis. Imbes na Globe lang po, kailangan meron ka pa rin Smart para kung tatawagan mo Smart, hindi ka na magbabayad. Ganun po ang pinaka-problema rito eh. Actually po, meron na pong promo ngayon, Your Honor, na tatawid po from Globe to Smart na unlimited na rin po ang tawag. Dahil nga po, 0 na po ang interconnection charge. Kasi, kayo po ang principal administrator. Pagka kayo po ang principal administrator, pwede nyo silang utusan. Gumawa po kayo ng order. Kanina po binabanggit kayo na may ginawa yatang order ang DPWH na binan yung fiber optics. Nakikiusap kayo, nagre-request kayo. Hindi po ganon. Kailangan po panagutan ninyo. Kayo po ang principal administrator. Kausapin ninyo yung DPWH o sino man sapagkat pananagutan nyo ito. Huwag kayong makiusap. Authority po ninyo yun. Kapangyarihan po ninyo yun. Nakasulat po yun sa batas. Kailangan bago gumawa ng ganun ang DPWH, makipag-coordinate sa inyo sapagkat ang impact ng kanyang kautusan maaaring magkaroon ng negative na effect. Yun nga po, Your Honor. Kaya nga po kami sumulat sa kanila. Maging vigilant ka. Kailangan maging seryoso ka. Hindi yung bakit ka makikiusap, katungkulan mo yun. At katulad dito, ito, huli na. Isa sa tungkulin mo para panagutan mo ang pagiging principal administrator, protect consumers against misuse of telecom entities' monopoly or quasi-monopolistic powers by but not limited to investigation of complaints and exacting compliance with services standards from such entity. Karapatan niyong mag-investigate. Halimbawa po, merong nag-complain. Katulad ko halimbawa, gagamitin ko na yung sarili ko, Mr. Commissioner. Ako po yung nag-apply ng ng internet connection sa Globe. Ang hindi ko po maintindihan, 30 Mbps ba yun, Chair Mike? 30. 4 na buwan po ang hinintay ko bago nila ma-connect. Ito po ba ito po ba tama, Commissioner? Actually, dapat po mabilis po yun, Your Honors. Before you answer, Congressman Cordova, your last question. Go ahead, Congressman, Commissioner Cordova. Defensor. Yes. Maaari ko po bang bigyan ng 10 minuto ko si Congressman Marcoleta? I apologize, Chairman Alvarado, because based on our last hearings on PhilHealth, the agreement would be to solely dedicate the 20 minutes time. But anyway, kaunti lang naman tayo. We can do the second round. But sige po. At kung maaari po sa aking pagtatanong, yung hindi matatanong ni Kong Marcoleta, itanong ko na lang Kong Marcoleta. Yes. Anyway, 20 minutes naman po yan. Yung 10 minutes pwede nyo kunin. Go ahead, Commissioner Cordova. Dapat po mabilis po yun, Your Honor, kung
Kailan po ba kayo nag-apply? Na ikabit na po ba? Or hindi pa po? Kasi po, we can act on it right away po kung meron kayong problema pa. Kasi naghintay po ako ng halos 4 na buwan. Yan naman po yung nasa record. At gabi po yata, merong ikinabit, pero may kulang pa pong mga ibang instrumento. Opo. Kaya hindi pa rin magamit. Baka 3, 4 na araw para po yata. Ang tinatanong ko, wag na po ako sapagkat member ako ng Congress. Paano po yung ordinaryong tao na gustong makapagkabit? Yun ang sinasabi ko, kayo po ay principal administrator, ikakabit lang po, nahiling, nag-apply po ng 30 Mbps. Abutin po ba ng siyam-siyam? Tama po ba yun? Actually, Your Honor, mali po yun. Basta po makatanggap kami ng ganong reklamo, ay ina-actionan po agad namin, Your Honors. Marami po kaming mga ganyan na nangyayari. So we act on it right away at tinutulungan po namin yun pong mga consumers. Inaasahan ko po na i-imbestigahan po ninyo yun, Commissioner. Yes, Your Honors. Yung pong sa inyo ay amin pong i-check din po.